we need to move forward. We need to move forward. Sabi ho ng isang manunulat, when you bring peace to your past, you can move forward to your future. Kaya po, we need to move forward. Now, there are 3 reasons why we should move forward in spite of this crisis we are facing. Meron pong 3 rason. 3 reasons why we should move forward in spite of this crisis we are facing. Number 1 po, because He has promised us a future. Because He has promised us a future. Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord Almighty, plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope and a future. So whatever hardship we are going through, we must bear in mind that although God allowed this to happen, God has a purpose behind all of this. Romans chapter 8 verse 28, God called us for a purpose, and His plans for us cannot be thwarted by any force on earth. Lagi mo nating tatandaan, ayon po sa ating binasa rin kanina, Jeremiah 29 verse 11, hindi pa tayo ipinapanganak, hindi pa mag-asawa ang tatay at nanay po natin. Ang Diyos po ay may plano na sa atin. Ang plano niya, plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope and a future. At kung ang Diyos nga po ay may ganitong magandang plano sa atin, bakit po tayo mangangamba pa? Bakit pa tayo matatakot? Pastor, kung maganda nga ako ang plano ng Diyos sa akin, bakit po ako nabigo? Bakit ako nakakaranas ng kahirapan? Yan ho ang mga tanong ng iba. Pero kapatid, ang buhay ng isang tao ay punong-puno po ng aral at pagtuturo ng ating Panginoon. Sabi nga ho ng Deuteronomy chapter 8 verse 16, paraphrasing, nararanasan natin ang iba't ibang pangyayari sa buhay na ito, problema, lungkot, kabigatan, hirap, at marami pang iba. Pero alam niyo po, ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti rin po nating lahat. Life without problems is like a school without lessons. God has a reason why He allows us to experience pain, failures, and problems. For now, maybe we don't understand these ways, but He wants us to learn to become stronger, to be a better person, and to trust Him even more. Ecclesiastes chapter 3 verse 11, in His time, He makes all things beautiful. Aahon din po tayo, makakabangon tayo at magtatagumpay. Hallelujah! Sabi ho ng Ecclesiastes or ng Lamentation chapter 3 verse 37, lahat ng pangyayari sa mundong pong ito ay merong kapahintulutan ang ating Panginoon. Ibig sabihin, kontrol niya ang lahat ng bagay. Kaya sabi ho ng James chapter 1 verse 2 to verse 4, magalak kayo pagka kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Matapos ninyong mapagtagumpayan, tatatag ang inyong pananampalataya. 1 Peter chapter 1 verse 6 up to verse 7, ang ginto ay pinadadaan sa apoy para dumalisay. Ang tao rin po'y pinadadaan ng Panginoon sa iba't ibang pagsubok sa buhay upang tayo po'y masumpungan niya na tayo po ay maging tapat din at mas lalong tumatag ang ating pananampalataya. Kaya po, alam nyo, totoo po na napakaganda po ng inihandang future ng Diyos sa lahat ng tao. Pero ito po ay sa pagpili. Plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope and a future. Pero ang problema, kaya ito po ay hindi nangyayari sa isang tao dahil sa mali ang pinipiling daan patungo sa matagumpay at magandang kinabukasan. Hindi ho tinatahak ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya alam niyo po, ang sinasabi ho ng Bible na matagumpay at magandang kinabukasan sa Jeremiah 29 verse 11, dadaan pa rin po tayo sa mga problema. Dadaan pa rin ho tayo sa maraming mga pagsubok at pighati at kahirapan. Pero ang ganda po nito, pag ang kalooban ng Diyos ang ating pong dinaanan, daanan mo man ang pinakamabibigat na pagsubok sa buhay, pero tiyak na ang lahat ng ito
ay iyong malalampasan at mapagtatagumpayan. Hallelujah! Ako po ay ang buhay ko po nung araw ay isang masasabing miserable. Masalimuot, walang direksyon at walang patutunguhan. Nalulong sa drugs, nalulong sa alak, nalulong sa lahat ng bisyo. Lugmok po sa hirap at kalungkutan. At parang wala na pong pupuntahan at habang buhay ay parang ganun na lamang ang akin pong buhay. Sinasabi ko po ang mga bagay po na ito at nababahagi sapagkat naunawaan ko po nang ako po'y nabago, ang Diyos pala ay mayroong magandang nakalaan sa atin pong mga buhay. Hindi habang buhay, ganun na lamang ang buhay natin, ape, malungkot, mahirap. Kaya ako po'y naniniwala, kaya't naranasan ko po ang mga hirap sa buhay na yon, inalaw ng Diyos sapagkat ipinosisyon po niya ako sa tagumpay at magandang plano niya sa akin pong buhay. Kaya po sa mga nakikinig po sa araw ho na ito, ano man ho mga pinagdaraanan nyo sa inyong mga buhay, inaalaw lang Panginoon yan sapagkat ipinuposisyon po kayo sa matagumpay at magandang plano ng Diyos sa inyong buhay. Ako po ngayon ay pastor na sa habag at biyaya ng ating Panginoon. Sa pagiging drug addict, sa bigong buhay, binago ng Panginoon, ginamit ng Diyos ang aking buhay para sa kanyang karangalan. Isang drug addict, isang tambay, pero alam niyo po, binigyan po ako ng bonus ng ating Panginoon. At ako po ay binigyan ng isang babae at napangasawa na isang doktora. At binigyan po kami ng 3 anak. So binabahagi ko rin po ang mga bagay po na ito. Kung sino man po kayo na ngayon ay nakikinig, mga kabataan, huwag kayong mag-apura. Mag-aral ng mabuti at maglingkod sa Panginoon. Sapagkat hindi mo na kailangang maghanap ng mamahalin at magmamahal sa iyo. Pag ikaw ay lumapit sa Panginoon at naglingkod, ang Diyos ay may nakalaan ng lalaki or babae na magmamahal at mamahalin ka habang nabubuhay. Sapagkat sabi ho, ng ating pong number 1, He has promised us a future. Pwede ho bang palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon? Hallelujah! And then number 2, why we should move forward in spite of this crisis we are facing? Because He has promised to be our strength. Isaiah chapter 40 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Isaiah 40 verse 31. Marami hong mga tao po ngayon nawawalan na ng kalakasan at napanghihinaan na. Wala ng lakas para lumaban sa maraming hamon sa buhay. Pero po, ang mensahe ng ating Panginoon, kadahilanan kung bakit kailangan nating magpatuloy, pagkat meron tayong malaking pag-asa upang makabangon sa krisis na ating kinakaharap po ngayon, walang iba kundi ang lakas at kapangyarihan na ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo po, si St. Paul, si Apostol Pablo, kaya po siya naging matapang na humarap sa lahat ng krisis at pagsubok ng buhay at nakapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam po niya na may pangako ang Panginoon na siya'y bibigyan ng lakas upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga bagay sa mundong ito. Philippians chapter 4 verse 12 to verse 13, paraphrasing. Sabi niya sa verse 12, naranasan niya ang lahat ng mga bagay dito sa mundong ito, maghirap, mabusog, magutom, marami pa pong iba. Verse 13, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthened me. Isa pong matutunan ho natin kay Apostol Pablo, stay positive no matter what situation we are going through. Binabanggit ko po ang mga bagay po na ito sapagkat when you stay positive sa buhay po na ito, you're putting yourself in the best position possible. Not only make it through those bad times, but become a better person in the process. Tulad ho ni Paul, maging positibo tayo na meron tayong paghuhugutan ng kalakasan sa panahon na kinakaharap ho natin ang maraming hamon sa buhay. Kaya lagi ho nating titignan, mga magulang at mga kapatid,
na meron tayong Diyos na magbibigay sa atin ng lakas. Magpatuloy lang po tayo because He has promised to be our strength. Uulitin ko po ang Isaiah chapter 40, verse 31. Sabi ron, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Sabi roon, isang pakpak ng agila o tulad ng isang pakpak ng agila ang lakas na ibibigay sa atin ng Panginoon. Bakit po? An eagle's wings is stronger than a wing of an airplane. And the eagle is the chief over all winged creature. At katotohanan po, ang eagle po, hindi ho natatakot pag may bagyo. Ang eagle po ay matatag na nabubuhay kahit po may bagyo. Pagka po ang lakas at ng pakpak ng agila ay sumaatin at binigay ng Panginoon. Kahit anong bagyo ang dumating sa buhay natin, hindi tayo matitinag, hindi tayo matatakot, bagkus magpapatuloy tayo upang abutin at liparin ang lahat ng tagumpay na inilaan ng Diyos sa ating mga buhay. Binabanggit ko po ang mga bagay na ito sapagkat sa panahon natin pong ito, pag ang sarili nating lakas ang ating ginamit, mapapagod lang ho tayo. Kailangan ang lakas ng ating Panginoon ang ating taglayin. Focus on God's strength and power, not in your problems. Sabi ho ng Zechariah chapter 4 verse 6, "Not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty." The anointing power of the Holy Spirit will give us strength and power and to overcome all our situation or difficult situation. Hallelujah! Palakpakan pa ho natin ng malakas ang ating pong Panginoon. And then last, why we should move forward in spite of this crisis we are facing? Because His Word never fails. Isaiah chapter 55, verse 10 up to verse 11, sabi ho rito sa New International Version, "As the rain and the snow come down from heaven, and do not return to it without watering the earth, and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater." Verse 11, "So is my word that goes out from my mouth, it will not